Yan, sa lahat ng mga wala pa po dito, hindi niyo pa naman pala malalaman. But anyway, if you have leaders na tingin niyo wala pa po dito, mas maganda na nandito po sila ngayon para talagang first-hand information yung makukuha nila regarding sa pag-uusapan po natin. So, yung leaders meeting po natin ngayon will be about the ranking. So, yung proseso po ng submission ng ating mga awardees for our upcoming awarding. So, pag-uusapan po yan natin ngayon. Yung flow mismo ng mga gagawin and tuturuan po tayo ngayon kung papaano din natin imo-monitor yung mga kanya-kanya natin na mga personal network with regards nga sa awarding. So, ayan, I highly suggest na mag-take note po kayo. Tanggalin niyo muna lahat ng mga iniisip niyo po ngayon, yung mga encoding, yung mga pay-in, yung mga lahat ng yan. Santabi niyo po muna lahat and focus po muna tayo sa pag-uusapan natin ngayon para ma-absorb nyo po talaga and para hindi na rin po tayo paulit-ulit sa mga instructions na ibibigay po natin. Kasi alam naman po natin na lahat tayo ngayon, syempre, we are moving fast. Grabe, humahataw. Talagang lahat po ngayon, we are very productive and napakarami nating mga schedule. So we have to be cooperative sa mga gagawin natin and talagang coordinated sa mga activities po natin. So, hindi po ako yung magbabagsak. Taga-intro lang po tayo ngayon. But bago po yan, along the way, if you have questions sa mga ibabagsak po dito ng ating main speaker, so feel free po na i-chat yung question sa chat box natin para masagot po natin after ng presentation. Okay? And sa mga baka mag-isip kayo na matabunan, so pwede nyo rin pong i-PM sa akin para i-read aloud natin yung questions po ninyo regarding sa ating topic for today para masagot din po ng ating chairwoman. So, ang mag-e-explain po further and sa lahat ng mga detalye, yung flow, and the monitoring side ng mga awarding natin is walang iba po kundi yung ating JLIM Project Chairwoman na si Apply Nins Tibor. So, all eyes, all ears po muna and pakinggan natin lahat ng mga sasabihin niya kasi lahat po yan very important and of course, malapit na yung ating cut-off. So here she is. Let's all welcome JLIM Project Chairwoman Apply Nins Tibor. Ayan, good morning and thank you so much Apply Tanya. And check ko muna yung comment muna po kayo ng number 1 kung ready na po kayong makinig. And kung naririnig nyo talaga ako para ma-check muna natin. Pero maliwanag dito. Okay naman siya. Parang ang ayun, okay na. Alright. Okay, ayan po. Simulan na po natin. Ngayon po, i-discuss ko po sa inyo ngayon kung ano po yung mga gagawin niyo po. Ayan, by the way po, yung mga nandito po sa loob ng Zoom is mga nasa MC. Ito po yung mga project online builders natin. Tsaka yung mga, meron din po dito sa Team Alliance and yung mga dating estudyante ng JLIM Project meron din dito. Okay. Alright. Ayan. Ito po muna tayo. Pag-usapan po muna. Ito, diniscuss na po to last time. I-recall lang natin, i-remind ko ulit kayo dito about sa rank natin, sa mga deadlines, sa mga date natin. Okay, yung duration po natin ng first month po natin is May 21 to June 20. Bago ako magdire-diretso, guys, kung may ginagawa kayo, wag muna kayong tawag nito, wag niyo munang gawin kasi napaka-importante po nitong sasabihin ko.
and para din po mas maintindihan nyo yung mga gagawin. Kasi kung mapapansin nyo po, dati po kasi ang Jailing Project may mga coaches tayo. Okay? And today po, sa new normal po natin, ang coaches kasi natin is kayo. Okay? Kumbaga wala na pong ibang gagawa nito kundi kayo. Ibig sabihin, kailangan mas maintindihan nyo to. And unahan ko na po kayo, more on technicals tayo. Okay, mga paano mag-monitor, yun po yung mga i-discuss ko po dito. And alam ko naman po hindi lahat, kumbaga, sanay sa pag-monitor or hindi ito yung skill na nakasanayan niya. Pero dito po kasi sa ranking natin, napaka-importante ng monitoring. And syempre, as kayo po yung leader, strict po tayo sa monitoring. Once na po nag-report kayo na mali yung minomonitor nyo, may record na po kayo sa project na mali yung mga minomonitor, yung mga nire-report nyo po sa Jailing Project. Kaya, ang request ko po sa inyo is, pakinggan yung mabuti yung mga i-discuss ko po dito. Okay? Ulitin ko, wala po tayong coaches na mag-monitor ng mga ipapasa nyo, kundi kayo po mag-monitor. Kaya po tayo nagkaroon ng leaders meeting today, kasi po, para alam nyo po ang gagawin this coming June 21. Kasi submission, start na po tayo ng counting, at the same time, submission na po tayo ng mga awardees nyo. And syempre, since kayo po mag-handle niyan, and ito pong mga date dapat tandaan nyo kasi po, pag nag-fail po kayo sa pag-submit, hindi na po natin yan i-cater. Bali po, pwede po yan by next month naman po siya. Okay? Kaya crucial po to kasi pag one day ka lang na late, yung mga nalilate po dyan, ayan po, in-note nyo talaga itong mga date na ibibigay ko po sa inyo. Okay, balikan po natin yung duration po natin. Yung first month po natin, ulitin ko, May 21 po tayo nag-start hanggang June 20. Okay, dyan po yung, dyan po kayo mag-monitor, dyan po papasok yung mga sarang. Okay, yung submission naman po nito, bali po mag-i-start tayo ng June 21 to 26. 6 days lang po ito. Okay? Ang gagawin mo dyan sa 6 days na yan, magmo-monitor ka, tsaka magsusubmit ka ng mga proof and list of awardees. Okay? Halimbawa, nakapag-submit ka June 27, hindi na po yun i-allow. Hanggang June 21 lang, at 26 lang po yung submission. Okay? Kaya, ang pinaka-start po ng monitoring talaga nito is sa June 21. Bali po kasi June 20, cut-off natin, syempre mag-start ka mag-monitor, June 21 na. Actually, pwede siyang gawin within 1 day, yung monitoring nito, by team, by leader naman siya, kaya depende sa dami, pero kaya siyang i-monitor ng 1 day. Pero kung medyo hindi ka pa sanay, pwedeng 1-2 days, pwede po yun, or 3 days. Basta within 6 days po, matapos mo po ito lahat. Okay, sa preparation naman sa awarding, we have 8 days. Ito sa amin na to, sa project side na to. And first awarding po natin sa July 5, 2020. Ayan. Okay, next. Ito na po yung... Ay, mali. Na-move. Na-move yung number 1. Okay, ikon ko na lang. Wait lang. Okay, ito po yung mga awards po natin. Okay, i-recall lang po natin sa mga nalilito pa, sa mga may mga tanong pagdating dito. I-recap ko lang po to. Medyo nausog lang po yung slide natin. Ito, basahin ko na lang sa akin. Okay, yung number 1 po, Neophyte. Okay, ang Neophyte po, ito po yung merong isang direct. Sa loob po yan ng isang buwan. And hindi po kasama ang ad account. Tao po to, bagong tao sa network mo. Okay? Yung number 2, Neophyte 10K. Ito po is, naging Neophyte na siya, plus may income po siya na 10,000. Itong 10,000 na nasa transaction po to, hindi po kasama ang GC. Cash po, income lang po. Pwede po dyan makapasok pa yung UPP, Unilevel, Stairstep, pwede po makasama. Basta pera po na pumasok. Yun po yung pinag-uusapan natin sa income. Okay? Next naman po, number 3, frontliner. Sa frontliner po, may 5 ka pong downline or associate na naging Neophyte awardee sa same month. Okay, tapos meron kang 20 accounts na production sa isang buwan. Okay, halimbawa, naging for neophyte ka lang, technically hindi ka makakasama dyan. Ulitin mo na lang.
Hindi po to yung naka-apat ka ngayong buwan, next month isa na lang, hindi po siya pwede. Kailangan po sa isang buwan, tapusin mo tong 5, tapusin mo yung venting accounts. Hindi ko na po sinabi yung other requirements like marunong mag-present, marunong mag-troubleshoot, kasi monitoring naman po yung dinidiscuss ko po sa inyo. Ulitin ko po same month po siya. Sa 20 accounts, halimbawa, naka-18 ka lang, hindi po yung pwede. O hindi din pwede na next month, dagdagan mo na lang ng 2. Hindi din po yung pwede. Kailangan po, kung yung date natin is May 21 to June 20, meron ka ng 20 accounts, meron ka din 5 neophyte sa under ng organization mo. At the same time, syempre, dapat na-awardan ka na din po ng neophyte and neophyte 10K. Kasi baka makalimutan mo, ikaw, hindi ka pa awardee. Tapos ang focus ka lang sa 5 associate mo or neophyte. Kasama po yon, dapat awardee ka po kasi hindi po tayo pwede mag-skip ng award, ng rank. Okay, so next naman po, frontliner 50,000. Ito naman po is, meron kang income na accumulated na 50,000. Okay, sa income po, wala naman tayong worries dyan kasi hindi, alimbawa, ngayon, naka 100,000 ka na, pwede naman umakyat naman siya dito sa susunod na level. Halimbawa naman, naka-neophyte ka na, tapos hindi ka nakahit ng frontliner pero yung income mo nasa 50,000, hindi naman masasayang yung 50,000 mo kasi pag once na awardan ka na ng frontliner, matik na po yan. Since may 50,000 ka na, matik ka ng frontliner 50,000. Okay? Kumbaga, tuloy-tuloy po yung income nitong dinidiscuss ko po sa inyo. From the start po, May 21 yung pinaka-start natin. So, 100,000, ganun din. From the May 21 until kung kailan po tayo nag-monitor, yun po yung income na dapat meron ka, 100,000. Yun po yung sa income. Sa Supreme naman is meron po tayong isang frontliner, tapos meron kang personal 20 accounts na production. Total of production mo dito, 40 accounts. Take note, isang buwan lang po ulit to. And dapat same month po ng frontliner mo, ibig sabihin, sa month, kung ngayon ka nag-hit nito, dapat may same na downline ka na nag-hit din ngayon ng frontliner. Ibig sabihin, sabay-sabay kayo, or sabay kayo na na inihit to. Okay, kaya nakalagay po dito, 1 month lang, ta same month. Same pa rin ang scenario, what if may kulang ka sa production mo, hindi po pwede yun, ulit ka na lang po ulit. Kahit may frontliner ka na, kung wala pa rin yung production mo 40 or total production of 40, kasi sa yung 20, hindi po kayo ma-awardan na Supreme. Sample na lang po, frontliner ka na, di ba, frontliner 100,000 ka na, tapos yung income mo nag 200,000 na. Okay lang po yun. Kasi pag na-awardan ka naman ng Supreme, matik na po yun na magiging Supreme 200K ka. Okay? And basta ang pinaka-importante nyo tatandaan yung paglipat ng rank, kasi strict po tayo sa paglipat ng rank, monthly lang po ito ginagawa. Ibig sabihin, pag nag-fail ka ngayon ng Supreme, next month ulitin mo na lang. Meron ka ulit na i-goal set na leader mo na maging frontliner, at the same time, meron ka din 20 production mo. Okay, sa 7 po, Supreme 200, ito naman po, may income na 200,000. Tapos, 300 naman sa accumulated din 300,000. Sa Grandmaster po, 3 frontliner. Iba-ibang linya po to, plus may 20 production ka na. Bali, total of 80 production po yan. Same pa rin po, same month po yan. Ibig sabihin, ikaw, plus may 3 leader ka na nag-hit sa same month ng itong frontliner po, para po matapos mo tong Grandmaster. Okay, alimbawa, nakadalawa ka lang frontliner, hindi ka po makakapasa dito. Ulit ka ulit. Next month po ulit. Tapos, pag nag-GM 500 ka, accumulated ulit, ayan. Again, ulitin ko, halimbawa, yung 300 mo kanina, nag-400 na, pero hindi ka pa nag-Grandmaster, hindi po masasayang yung income. Tuloy-tuloy po yan. Hanggang sa ma-awardan ka muna ng Grandmaster. Tapos GM 800, 1 million. Sa ICO naman, syempre dadaan ka sa GM. Tapos yung GM, di ba, meron 3 frontliner na sa iba-ibang linya. Kaya dapat yung tatlong frontliner mo, iba-ibang lines yan. Yung 7 po, eto po binago kasi natin, bali total of 10 lang po ito na frontliner. Yung 7 mong frontliners, kahit anong linya, pwede. Okay, ang pinaka
kailangan lang yung tatlo iba-iba. Tapos, meron ka ulit na 20 production sa isang buwan. Kaya ang total production nito nasa 220 accounts sa isang buwan. O, laki ng income niyan. Kumbaga, ang neophyte mo din dito, kasi since 10 frontliner yan, nasobrahan pala ito yung computation ko. Sorry. Kaya lang po pala yun, 10 neophyte. Nakapokus ako sa 20. Times 5, nasa 50 lang pala to na neophyte. Same month ulit to, lahat. Okay, pag nagkulang po kayo, uulitin nyo na lang po sila. Okay, ang crucial lang po dito sa, kumbaga mas tatandaan nyo lang po yung paglipat ng award, halimbawa Supreme to Grandmaster, kasi yung award na yon monthly lang siya. Pero sa income, accumulated, tuloy-tuloy po siya. Kaya wala pong problema sa income. Okay, ito naman po yung mga task nyo po na gagawin nyo. No? Task number 1, i-monitor mo yung downline mo. Task number 2, mag-submit ka ng mga proof and list of awardees. Okay, ulitin ko po, wala po tayong coach. And ang coach is ikaw. Ikaw mag-aasikaso ng buong team mo. Okay, by MC naman tayo. Meron tayong MC. Tapos yung mga iba pa natin sa alliance and sa students, kayo po, yung mga nagtatanong kung paano yung mga downlines nyo, pwede po silang sumabay dito, pero ikaw po mag-aasikaso niyan. Task 2 mo, submit ng mga proof and list of awardees. Reminders lang po ha, ulitin ko ulit to. Yung monitoring and submission po natin, 6 days lang siya, and no extension. Inulit-ulit ko po to kasi parang sa experience ko sa pag-handle is marami pong pahabol na pahabol ako, nakalimutan ko. Dito po sa Jailing Project, lalo na po sa mga bago, sa Team Alliance po, kung hindi po kayo sanay sa ganitong system, ako na po nagsasabi sa inyo na ako na po nagsasabi sa inyo na strict po tayo dito sa mga dates natin. Kaya please, pakilagay nyo po yung mga notes natin dito sa schedule. Okay. How to monitor? Okay. Number 1, pag neophyte, paano mo i-monitor yung neophyte mo? Sa DTC Directs. Kung nakikita nyo po, di ba may nakalagay doon Directs. Nandun po yung kailangan yung tingnan para doon sa downline mo. 10K po transaction, sa frontliner po, recruitments. Makikita nyo po doon yung recruitments, itatype mo lang May 21 to June 20. Lalabas po lahat ng production mo sa buong buwan. Sa 50,000 transaction din, sa 100,000 transaction din, Supreme, ganun din, recruitment ulit, kasi 40 accounts. Tapos 200,000 transaction, 300,000 transaction, Grandmaster 80 accounts, recruitments, 500K transaction, 800K transaction, 1 million transaction, icon recruitments. Okay. Yan po yung kung saan mo siya titingnan. Okay, next. Paano ka magsusubmit ng mga proof? Saan ka magre-report? Yung list of awardees mo? Okay, number 1, neophyte. Send screenshot of direct yung name and name ng awardees mo. Kung makikita nyo, yan yung sample ng screenshot. Please paki-edit po ng screenshot. Huwag po yung nag-screenshot ka lang, isa-send mo lang basta-basta sa page. Ito po yung fan page po na sesendan nyo. Okay, matagal na po namin itong in-announce na paki-like nyo po yan kasi dyan po kayong magsusubmit. Hindi po kayo pwedeng mag-PM sa akin. Okay, ako yung Tanya para mag-submit lang po kayo ng awards nyo. Hindi po yun makakasama. Kaya, kumbaga, kailangan po, isend nyo po to sa fan page po natin. Ito po yung instruction po na binibigay ko po sa inyo. Ulitin ko po, please follow nitong sinasabi ko po. I-screenshot mo siya, i-edit mo yung kung anong kung sino po yung i-awardan yung po nakakalagay dyan. Siyempre yung sponsor, yun yung neophyte. Ayan po. Tapos, after that, pag nakompleto mo na po yung mga screenshot ng mga neophyte mo, sample, meron kang 20 na neophyte, ubusin nyo po muna lahat ng screenshot. Okay, tapos PM ka sa page, send mo yung lahat ng screenshot mo, tapos send mo din yung names ng mga neophyte mo. Ayan po yung pag-send ng neophyte awardees. Okay? Simple lang po to, basic lang po yan. Screenshot, send sa page, pati yung names.
Neophyte 10K naman po, kailangan po namin dito ng name. Tapos, ito po, for checking po natin to. Actually po sa Jailing Project talaga, nag-check kami ng mga DTC. And unahan ko na po kayo, ang pagdating po sa DTC, ngayon, latest na ginagawa namin pag nagmo-monitor kami is, pinapalagyan ko ng date and time yung pag-open ng DTC. Halimbawa, nag-monitor sila ngayon, yung monitoring namin, naglalagay kami ng date doon and time kung kailan niya inopen yung DTC. Bakit? Kasi merong case kami dati na parang may nag-withdraw sa account niya. And syempre, ang unang pwede mong risihin or mapagkamala na pwedeng nag-open is yung sa project. Kaya po, pinapalagyan ko po siya ng ang tawag dito ng date para alam po. Nakikita naman kasi sa transaction yung tawag nito yung paano siya, kung kailan siya, kung in-cash man siya. Okay, ito for checking po to. Sorry, nakalimutan ko lang. Pag send mo pala nito, send mo lang yung name, yung username, plus pakilagay din po pala yung total income. Halimbawa, yung awardee mo, si Juan de la Cruz, tapos lalagay mo yung username password niya, total income niya, 15,000. Okay. Ilalagay mo po dito. Ulitin ko po ulit ha, paki-monitor ng maayos kasi i-double check po namin to ngayon kapag meron kang ni-report, halimbawa, nag-monitor kami, hindi nag-match, ino-note na po namin yon na yung mga report mo may hindi nag-match, ganun po siya. And may mga warning po yun. Yun yung hindi ko pa masasabi kung ano yung mga warning niyan. Siguro 1 to 3 warning para ayusin mo yung ginagawa mo dito sa pag-monitor ng mga DTC ng downlines mo. Sa frontliner naman po, paano nyo i-send siya? Name of awardee, name ng 5 neophyte, screenshot of recruitment. Diba? Nakikita naman po yung screenshot nyo po yun. Dapat mga 20 po yan. Send nyo po yan dyan sa frontliner. Frontliner, 50K to 100K. 50K plus yung 100K. Name of awardee, total accumulated income, yung updated username password. Nakalagay po updated kasi baka nagpalit ka na naman ng username, ng password, password, hindi po madaling mag-contact sa ganyan kasi wala kaming tawag nito, contact sa mga downlines niyo. Kumbaga, dapat updated po yan para mabilis po natin madodouble check yung mga income ng mga pinasa niyo po. Tapos sa Supreme naman, name of awardee, tapos name of, diba Supreme na yung hinihit mo, name of frontliner. Yung one frontliner mo, sino siya? Tapos screenshot ng recruitments. 40 na po yung laman dapat ng recruitment mo. Recruitments. Bubulol ako. May ibang company po dito. Okay, number 6, Supreme 200 and 300. Name of awardee ulit, total accumulated income, ilagay mo, tapos updated username password. Okay, yun po siya. Next, Grandmaster. Name of awardee, name of 3 frontliners. Iba pong linya. Okay. Screenshot ng recruitment. Ito po, iniisip ko kung paano kasi namin monitor yung different lines. Ang naisip ko sa ngayon, pwede po itong magbago. Pero sa ngayon po, is screen recording po siya ng genealogy mo kung asa nakalagay po yung frontliner mo. Okay, kailangan po namin malaman na sa iba-iba po siyang linya. Okay, yung tatlong frontliner mo kasi baka isang linya lang yung tatlong leaders mo, hindi po yun pwede. Tapos updated ulit po ng username and password. Okay. Ang income po pala dito, gross income. Okay. Doon po tayo nagko-compute. Gross income. Okay. Number 8, GM 500, 801M. Name of awardees, total accumulated income, updated username, password. Okay, sa icon, name of awardee, name of 3 frontliners, iba-ibang linya to. Name of frontliner, ito maski anong linya. Tapos screenshot naman ng recruitments and screen recording ulit po kung asan po yung tatlong frontliner mo. Okay, and updated username, password. Ulitin ko ulit, ito po same month. Okay, same month. Pag nakakulang ka ng isang frontliner, ulit ka na lang ulit.
Yan po yung ano. Tapos, note lang po, one time lang ma-awardan yung downline mo sa ranking natin kasi baka maulit. Hindi po pwede. Halimbawa, since meron kasi ditong mga MC na same line. Ibig sabihin, yung upline niya MC din. Okay? Siya MC din. Hindi po pwede na yung isang MC, yung awarding niya, ipapa-award ulit dun sa isa para hindi po pwede. Kasi sa records namin po, nakamonitor yan, hindi po mauulit yung isang tao sa ranking. Kaya isang tao lang po sa isang leader. Okay, ganun po yung process natin. Okay, ito po, bigyan ko kayo ng sample ng monitoring. Ito po yung ipapagawa ko sa monitoring team na paano namin mapaparan yung or paano namin ma-secure yung records ng lahat is ito po, sample po siya, may name. Yung name na to, ito po yung mga ipapasa yung awardees. Di ba nagpasa ka ng neophyte? Okay, syempre wag mong kalimutan sarili mo. Number 1 mo yung sarili mo. Ilalagay po namin yung lahat ng lista na binigay nyo sa amin. Di ba nag-submit po kayo sa page. Ipapalista ko dito sila lahat. Makikita nyo MC Team 1, kasi iba-ibang team to. Tapos MC1, MC2, lalagyan nyo lang to ng mga pangalan. Kung ano ba, MC1, Juan de la Cruz. MC2, Ana. O, di ba, ganun po yun. Tapos, ilalagay po namin yung names ng mga awardees. Tapos, yun po yung username password. Tapos, kung makikita nyo po, month yung nilalagay dyan sa neophyte. Example, si Juan de la Cruz, nag-neophyte ng June. May 21 to June 20, ilalagay dyan June. Ibig sabihin, neophyte siya nung June. Tapos, nag-neophyte din siya ng June, 10K, ayun, June din po nakalagay. Sabihin natin, naging frontliner pa siya ng June. Frontliner din po siya ng June. Bali, yung awards ni Juan de la Cruz, sa awarding natin, 3. Kasi neophyte na siya, neophyte 10K pa siya, frontliner pa siya. Okay, tapos si Cardo Dalisay, di ba? Neophyte siya ng June. Okay, neophyte din siya ng June, pero naging frontliner na siya next month, July. Kaya ang kwan po nito is kami magdadagdag lang kami ng mga names na ipapas nyo po. Kasi syempre may mga bagong neophyte kayo, ilalagay lang namin dito. Tapos continuous lang po ito hanggang matapos po yung rank, hanggang maging icon. Ayan, yan po yung monitoring sheet na meron po kami. Pwede nyo po yung kopyahin para meron kayong sariling yung monitoring para sa mga awards. Yan, patapos na din naman ako. Okay, sa awards naman po, ang neophyte, names lang po yan. Okay, magpo-post lang tayo ng names. Sa frontliner, group picture. Sa supreme, solo picture. Sa grandmaster, personalized solo picture. Tapos, yung icon. Hindi ko nalagyan. Trophy po yung icon. Yan po yung mga matatanggap na awards. Okay, next naman po. Ito po yung official teams natin. Okay, number 1, Project Online Builders. Ito po yung MC, official MC. Ang nag-handle po nito, syempre, walang iba po ang ating presidente, si Akin Joseph Lim. Ayan, ito po yung mga MC na po, official MC. Tapos yung number 2 po, team student. Ang pinangalan ko sa kanila, team students. Ito po yung mga walang upline na MC. Okay, pero estudyante sila ng project last quarter. Okay, ako po nag-handle sa kanila dito. Ayan, kumbaga, since student po sila ng project, kinater pa rin po natin sila. Okay, kaya kumbaga sila din yung magiging leader sa team nila. Number 3, Team Alliance. Ito naman po, hindi po sila naka-enroll sa Jailing Project. Hindi po sila estudyante. Pero gusto nilang sumabay sa new normal project system natin and hindi pa sila mga MC. Ngayon, nasa Team Alliance po sila. Ang head naman po nito si Aplain Tanya Morales. Okay, siya po yung nag-aastikasa sa Team Alliance. And ito po sa mga official MC po, yung nilagay ko, di ba may mga by team. Kasi marami tayong teams like sa Audi, sa Royals, mga ganyan na team. Kumbaga, ang gagawin kasi namin parang Team Audi, lahat ng MC ng Audi, sa isang sheet po yan or sa isang files para mabilis ang monitoring namin and para na-double check namin yung names ng awardees kasi before ipasok yung neophyte, ma-check siya kung dati na siyang awardee or hindi para ma-double check na talagang isa lang
kung nakinig po kayo, sa digital blueprint na fan page. Hindi po siya ipipm sa akin, kasi may mga nag-PPM sa akin, at hindi din po siya ipipm kay Upline Tanya, at hindi din po ipipm kay Upline Joseph Lim. Kasi baka mag-PM po kayo kay Upline, hindi po niya yung maasikaso, and baka hindi po kayo makasama sa awarding. Okay? Sa proof naman, screenshot, proof, meaning screenshot, yes po, nabanggit ko na po, screenshot po. Para po mabilis ma-monitor namin. Kasi pag nag-open pa kami ng DTC sa Neophyte, medyo magti-take ng time yon and matagal. Kaya ang Neophyte, screenshot lang po ang kinukuha namin para mabilis po yung pag-monitor nito. Check lang namin yung name na pinasa mo sa sponsor, tapos yung name ng direct niya. Kasi baka ad account po yan, hindi po siya pwede. Okay? Coach Tanya, sino po mag-monitor sa amin? Sino po to? Ay, si Eman, ikaw po. Monitor mo po sarili mo and then double check namin. Again po, move on na po tayo dun sa dating way ng Jailing Project na merong coach na mag-monitor sa'yo. Okay? Ang mag-monitor po sa'yo, as ikaw leader, monitor mo sarili mo at i-monitor mo downlines mo. Ang trabaho namin, mag-double check. Okay? Mag-triple check. Kung yung ginagawa mo, okay ba or hindi. Tapos mag-note na lang kami, alimbawa, ito, hindi marunong ganito or mali yung report niya, ino-note na lang namin yan. Tapos papasa po namin yung report nun sa ating presidente, kay Upline Joseph Lim, alimbawa, sa mga MC na lang. Alimbawa, MC kayo, tapos lalo na po sa MC, kasi ang head ng MC is si Upline Joseph Lim, kami po, sa pag nag-monitor kami, papasa namin yung report sa kanya. Okay, tapos doon na po yun. Depende po sa trabaho nyo. Kaya, pwede pong ayusin nyo yung trabaho nyo, pwede namang hindi. Choice nyo naman po yan. Next naman is yung Neophyte po na 10K. Hindi po siya kailangan ng May 21 to June 20. Kung kailan po kayong makakapag 10K, yun po yun. Pero alimbawa, nakapag 10K ka June 21, next month ka na. Okay? Kung pumasok ka sa duration, yun, awardees ka po. Pero ang maganda kasi sa income is tuloy-tuloy siya. Hindi siya nagka-cut or hindi ka babalik. And take note lang po sa rank, wala pong demotion. Halimbawa, naging Neophyte ka na, Neophyte ka lang. Nasa sayo kung magle-level up ka or hindi. Choice mo siya. Okay? Kung ayaw mo pang mag-10K, medyo nag-enjoy ka pa sa buhay, okay lang naman. Kung gusto mo na pong mag-level up, gusto mo namang bilis, pwede. Lahat ng rank gawin mo sa isang buwan, pwede din. Kung ba, choice mo po yun. Wala pong problema. Kung magtatamad-tamad ka, okay lang din naman sa amin. Nasa sa'yo, network mo naman yan. Kumbaga, yung medyo kasi, sa akin kasi ang dami din nagtatanong, medyo nasanay sila sa Jailing Project System dati na kami nangungulit. Yung requirements mo, tapusin mo na, yung mga ganon. Tapos, ang pag hindi pa nakasama, kami pa may mali. Di ba? Kami na nagtatrabaho lahat, minonitor na namin. Ganun po yung nangyayari dati. And today, yung system po natin is kayo po mismo gagawa sa team niyo po nun. Okay? And syempre, alam naman po yan ng mga dating coaches or mga coach po na under sa akin nung last sem. And alam ko meron po ditong mga coaches, kaya alam po nila yung way ng monitoring. Alam po nila kung paano siya tinatrabaho. And sabi ko nga kanina, baka hindi mo siya hilig yung monitoring, tapos hate mo siya. Technicals kasi sinasabi ko eh. Whether you like it or not, kailangan mo siyang matutunan. Kasi kailangan po talaga siya sa negosyo. Okay? Kumbaga kami lang po yung nagiging way para tulungan kayo or para ma-push kayo na gawin niyo yung mga bagay na hindi niyo gustong gawin, pero kailangan po natin maintindihan kahit hindi mo siya gusto, pero kailangan siya. Kaya magdedepende po tayo sa goals. Depende po sa inyo. Okay? Neophyte 10K. Okay. Pwede po ba makahingi ng copy ng requirements ng ranking through email? Anong klase po ng requirements? Yung diniscuss ko ba kanina? Ito pong video may nagre-record po kami ngayon kasi para sa mga hindi po makakapanood nito or wala po siya dito, pwede nyo i-review na lang. Ang suggestion ko siguro dito para mabilis, kanina diniscuss ko naman siya, panote na lang po. Kasi diniscuss ko naman po siya kanina lahat ng requirements.
Kung hindi mo naman na-discuss ngayon, nakita ngayon, medyo mabilis, ipaka-post namin itong video, panoorin mo ulit, stop mo, tapos i-open mo para mabilis. Kasi medyo magte-take time ka nito sa through email na to. Okay. Tapos, gross income po, yung kinakompute. Per line po, frontliner. Ano per line po? Frontliner. Paano po yung leader na nilagyan din ng isang leader? So, same line sila. Di po sila counted as 2 frontliner if ever po applied. Wait lang, medyo hiniisip po yung tanong. Paano po yung leader na nilagyan ng isang leader, same line? Okay. Di ba sila counted as 2 frontliner? Paano po sila magka-count ng 2 frontliner? Medyo pakiclear naman po nitong tanong na to. Paano po siya magka-count ng 2 frontliner? Ang mininin niya yata niya, Downline niya. dalawang Pag downline niya. Yung isang direct niya, in-spill over niya dun sa isang direct niya. Sa isang direct dalawang direct niya sa isang linya. Tingnan natin. Dalawang direct sa isang linya. Oh, bale ang tanong ba dyan is kung magiging dalawa yung frontliner? Counted as 2 frontliners. Hindi. Kung sino, kasi 20 production. Kung gusto mo maging dalawa sila na frontliner, di 20 yung production nun, ay 40 lahat. Kasi yung isa, may 20 din siya, may 20 din yung isa. Gets niyo po? Drawing natin. Para mas madali. Okay, sample. Ikaw to. Ang nagtanong yata nun leader 1 mo. Leader 2. Tama ba to? Paki-correct na lang ako kung tama ba yung nai-imagine ko. Counted yon. Up means up means pag ganon, dalawang direct niya. As long ito. ins naman yung bawat direct, counted siya as dalawang frontliners. Yes, yun yung sinasabi ko din kanina. Kasi baka ang minimin niya, siguro, isang linya, hindi yan pwede. Pero alimbawa, si direct mo, direct na lang to, direct 1, direct 2. Si direct 2 mo, may yung requirement niya, alimbawa, 20, 5 neophyte, frontliner to. O meron din siyang sarili niya, 5 neophyte, 20 frontliner, sarili din niya. Kasi, ibibase naman namin yung neophyte mo kasi di ba magsusubmit ka ng name ng neophyte. And sinabi ko na kanina, hindi siya pwedeng maulit yung name. Titingnan po namin yan sa recruitment. Kasi di ba yung pinas mo na 20 na recruitment, nandun po yung direct ng 5 mong frontliner, ng 5 mong neophyte. Kaya check po natin yan. Kaya regardless naman nung tawag dito na anong posisyon niya, kung frontliner lang naman tinatanong nyo, okay lang din naman siya. Kasi nagbe-base po tayo sa requirements. Then dapat under ng organization mo yun. Kasi syempre, baka ibang linya yan. Pero halimbawa, dalawa kayong MC. Okay, may isa pang MC dito. Kung sino lang gagamit nito, sa kanya siya mapupunta. Si MC1 ba o ito? Ito, depende po yan kung saan naman siya maglalagay ng mga frontliner niya. Okay, na-gets niyo po ba? Or malabo ba yung sagot ko? Mas naintindihan niyo po ba? Sa nagtanong po nito, Clarado, okay po ba yung sagot ko or may kailangan pa pong i-clear? Okay. Bali po, nagbe-base kami sa DTC. Okay, sa mga names. Tapos sa position. Okay, sige, thank you po. Okay, Binjun pala to. Okay. At least na-explain ka ng maayos. Okay, ano pa po yung tanong? Ayan. As long as may 5 na each. Yes po. As long as. Tapos yung recruitments naman po, nakikita naman siya eh. Kasi kung magkadugtong naman silang linya, dapat yung isang sa tuktok na frontliner, makikita kasi yung kanya, yung recruitment ng isang frontliner niya. Kaya magiging 40 po yan sa recruitment. Doon po natin yan ma-check. Pag nag-40 yun, di tama yung ni-report na 20 din yung isa. Kasi yung 20 regardless naman kung asang linya mo yan. Basta may 20. Apo,
paano po yung mga nakaibang currency na DTC? Example, UAE and Hong Kong. Saan po i-base ang exchange rate? Co-convert natin, kaso nag-iiba-iba yung conversion. Magbe-base na lang tayo sa kung kailan ka nag-convert. Siguro, dun natin i-base yun. Diba? Kung June 21 tayo mag-convert, magkano ba yung conversion nun? Doon na lang natin siya i-base. And same naman tayo nagmo-monitor. Kaya, yung konti lang naman yan, doon tayo magbe-base sa rate nun. MC1 downline is si MC2 downline. Ang bulk ng group ay na kay MC2. Okay. Yung requirements po ba pumapasok sa MC2 requirements din ni MC2? Wait lang. Yung requirements po ba na pumasok sa MC2 requirements din ni MC2? Ano po itong i-con nyo po, i-public nyo po yung tanong para po nakikita ng iba. Ayan. MC1, si MC2. Paano po i-structure nito? Kaya, mag-downline siya. MC1, MC2, bulk ang group. Sino po yung pinakamataas? MC1, MC2? Si MC1 yung mataas. Tama ba ako? Yes daw. MC1 yung sinabi niya. Okay. Drawing ulit natin. Ay, MC1 daw. Ano yung drawing ko? Tama ba ako? Paki-clear lang muna. Si MC1 ang mataas. Tama? Tapos, si MC2, yung sa baba. Tapos, ito yung malakas. Ano yung question? Kung counted yung, tawag nito, yung counted ba yung requirements na papasok dito? Depende kasi kung ito si MC2, grupo niya to, siya nag-handle nito. Technically, sa kanya po yun lahat. Tapos si MC1, ang dami mo naman pwedeng maging linya. Kasi, tawag nito eh. Tapos magbe-base na tayo kung anong rank ano bang rank yung kinukuha mo or hinihit mo para may sample tayo. Kasi syempre, di ba, MC mo na to eh. Ang nag-handle na nito dito. Buti sana kung different. Tanya, ikaw. Counted siguro yun as one line kasi 'di ba, may requirement tayo, example sa Supreme, may requirement tayo na frontliner, ganun. So isang line lang, kailangan niya pa rin ng mga ibang line. Nagro-robot ka. Hindi kita maintindihan. Oh my gosh, yung internet. Tama ba yung sa nagtatanong po, ano po bang rank yung in-hit mo? Frontliner. Frontliner. So, frontliner. Counted yung isa. Ay, hindi. Pag frontliner, ano lang, mga fights lang. Oh, neophyte. Hindi kasi alam mo, pwede kasi mangyari kung frontliner kasi ang minimin niya, malakas daw ang production. Kasi pwede kasi, alam mo, si MC1, kinuha niya yung production dito para lang maangat siya ng frontliner. Pwede kasi yun eh. Yun yung question niya kung pwede siyang maging ganyan. Ay, hindi. Magkaiba. Tama ba ako sa pagkakaintindi ko? O, sa akin naman, ang sagot ko, talagang magkaiba. Kasi MC to eh. Bakit mo kukunin pa yung grupo ng MC na to? Kasi MC na siya. As MC. Mas maganda, kuha ka ng ibang linya kasi ang daming linya na pwede mong gawin. Isang line lang naman to eh. Ang dami ko ng guhit-guhit tuloy. And iniiwasan din po natin yung push up. Nag-gets po ba? Yan, okay naman daw. Coach, counted din po ba si Astrid? And counted din po ba ang requirement kahit hindi po wala pong naka-enroll or wala pong enrollment ngayon? Astrid. Ayan po yung bagong icon. Ayan, wala po tayong kailangan naka-enroll. Ang tatlong team na meron po tayo, sinabi ko na po kanina, is yung
mga MC officials natin, lahat po ng downlines nila kasama na po yan. Tapos meron din po tayo yung mga dati po nating estudyante last quarter na wala pong MC na apply. Ibig sabihin wala silang kokonektan, kaya kiniter po namin yon. Kumbaga ako po nag-head dun sa mga students, sa team student. Tapos sa team alliance naman po, si Upline Tanya naman po nag-aasikaso. Ito po yung mga hindi naka-enroll. Okay, yun po yung tinatanong niyo po kanina, pwede po yun. Kaso nasa team alliance po kayo nakapasama, and ulitin ko po, kapag kasama po kayo sa team alliance and may downline ka, or kahit sa students man, ikaw po mag-aasikaso nun. Okay, yung dinidiscuss ko po ngayon, i-discuss mo din sa kanya, okay? Tapos ikaw din mag-monitor ng kanya, ng mga requirements niya. Okay? Medyo nasanay lang tayo talaga sa way ng project dati na may coach. Kasi lagi po talaga until now may nagtatanong talaga sa akin about sa enrollment, kung kailan daw yung enrollment, tapos yung coach, ayan, wala po tayo ngayon kasi nasa new normal po tayo. Ito po yung system po natin. Okay? Tanggapin na po natin na tayo po ang gagawa ng mga task po. Okay? Yung kanina pong diniscuss ko. Okay? Tapos, ano pa ba? Ilan po pwede award per month? Sabi ko po kanina, pwede mo ubusin yung award. Pwedeng from frontliner to icon. Pwede yun. Depende po sa inyo. Pwedeng isa, pwedeng dalawa. Depende po sa production na natatapos mo. Okay, doon po tayo mag-base. Depende, ito pong tanong na ilan ang pwede. Maski ilan po pwede. Ano to? Accumulated income ng cut-off date? Or accumulated income mismo ng DTC. Ano ibig sabihin ng accumulated ng DTC? Ano po ibig sabihin nun? Income ng cut-off date. Ano ba magsasample ako? Ano ba? Kung 50,000, sample na lang. 50,000 yung frontliner 50,000 ang inihit mo. 50,000 yung init mo, dapat, kung gusto mong makasama sa awarding this month, tapusin mo yung 50,000. Kung ano man po ang gusto nyong ma-hit na award na income, halimbawa, 100,000, o this month po, kung ngayon gusto mong makasama, tapusin mo siya until sa June 20. Pero sample na lang, 100,000, na-hit mo lang 70, nandun ka lang papasok sa 50,000. Pero dapat po na-awardan ka na ng neophyte and frontliner ka. Kasi last po na ina-awardan yung sa income. Ang inuuna po nating ina-awardan is yung ang mga ranking natin, yung neophyte, yung frontliner, supreme, ganun. Bali po kapag may kasama pang downline dito sa hiwalay na po. Yes po. Yung tanong po ni Upline Abby, kung maghikahiwalay, yes po. Dapat po magkahiwalay na. Pwede po ba paulit? Sige, mamaya ulitin po natin sa video. Send ko po yung video sa'yo. Gandun po, ulitin po yun. Sa frontline. Sa frontliner, kasama wait lang ha. Sa frontliner, kasama po ba ang 5 neophyte sa 20? Yes po. Hindi po siya separate. Sinabi ko na po ito kanina, yung 5 neophyte mo, iti-check po namin siya sa 20 production mo. Doon po kami magbe-base. Dapat po nandun sila. Okay? Na kasama siya sa transaction. Okay? Ibig sabihin yung 5 pangalan na yun, nasa transaction yun. Kung makikita nyo po, bisitahin nyo po yung recruitments. And baka hindi nyo pa nabibisita. Yan. Ano tong isa? Total accumulated versus income simula May 10. Ano ibig sabihin po nun? Ang minimum po nating total accumulated income is mag-start po ng May 21. Hindi po nag-start ng network mo. Kasi baka sinama mo na 1 million na po yan.
Okay, mag-1 milyon na po yung kino-compute natin. Doon po tayo ang start po ng counting May 21, 2020. Woohoo! Total accumulated from May 21. Okay, clear po ba, Plengensky, yung... Ay, hindi man tanong ata to. Ano ba to? Tanong? Sinagot niya. Sorry ha. UPSIC, kasama po ba sa awarding ang international? Yes po, yung mga international po, kasama po. Pero, ikaw po magka-compute. Okay? Okay? Ano yan? Anin, Besh? Joke lang. Okay, kunwari na award, need mo pa rin 20 pay-ins pag hit naman ng yes po. Iba po yung Supreme. Since nag-hit ka ulit po ng Supreme, iba po ang requirements ulit nun. Hindi po tayo yung, malimbawa, ngayon, may 20 ka na. Sa pag-Supreme mo, yung 20 mo, i-count ulit. Hindi po. Base ulit tayo sa production mo from kung anong month ang inihit mo. Doon po tayo magbe-base. Okay? Ulit-ulit. Kung ayaw mo din, okay lang din. Kung gusto mo, pwede din. Upline for ang MC under sa akin. Okay po. Sasama ko ba sila sa monitor? Hindi na po. Kasi po, yung MC po, may kanya-kanya na po yan na monitoring sa team nila. Ang bali po, ang i-accommodate mo yung sarili mo na. Outside na po nitong mga MC mo. O diba, less trabaho. Kung sila na po, and namomonitor naman po yun dito. Naka-record naman kasi silang MC. Okay. Sagot pala yun. Sorry ha. Thank you, Upline Jensky. Kala ko tanong eh. Ganun din. Okay na siguro. Tanong pa ba? Ano ba yun? I mean po, counted ba sila sa requirements ko sa grant? Hindi po. Ulit, sabi ko nga po, hindi pwedeng maulit yung isang awardee sa isang leader. Halimbawa, si Juan de la Cruz nandun kay MC1. Hindi na pwede si Juan de la Cruz nasa MC2 pa, nasa MC3 pa. Ano po, ang dami nating tao. I mean po is, I mean po is, pag yung isang downline mo, nasa awardees na, nasa isang MC na, hindi mo na siya pwedeng ulitin. Okay, nakukunin mo pa, ni-neophyte mo din sa'yo, frontliner na siya ng MC1, frontliner pa siya ng MC2, hindi po yun pwede. Okay, isang gamit lang po. Parang back to zero lahat. Parang, ano ibig sabihin? Lahat? parang. Sige po, kailan po ang deadline ng ranking? Ano po ibig sabihin ng deadline ng ranking? Yung counting po, sinabi ko na po kanina, June 20 po, deadline, cut po. Sa mga huli po, manood ka na lang ng video. Baka mag-ulit tayo ng trick na binanggit ko. Malupit tayo, nasa jail yung project tayo. Ay, ganun talagang requirements natin. Sundin lang natin, kaya naman ng magbe-benefit niyan. I mean po, yung foreign MC ko po is sabay po sila ng award ng frontliner. Counted po pa po ba sila sa Grandmaster for this awarding? Hindi po pwede kasi po, si MC mo, direct contact na po siya kay project. Not unless, not unless, tatanggalin mo si MC mo dito sa project at i-direct mo siya sa'yo. Pwede po nating i-count yun as frontliner mo. Kasi direct contact na po siya sa na, kung tama po yung pakakasagot ko. Apply tayo niya, nandyan ka ba? Nakikinig ka ba? Apply tayo niya? Yes. Halita. Nakikinig. Sumagot ka, Ben. Doon sa dun sa tanong na yun, i-clarify, ibabalikan po namin kayo dun sa... may clarification pa rin daw. Oo. Pero yung sa ako, yun ang tingin ko. Kasi MC na yun eh. Si Press na po magde-decision yan.
Alin po yun? May mga questions pa po ba before? Sige, tanong po kayo bago tayo magtapos. Clear na po? May hahabol na tanong or Going, na? Yun. Anyway, this is a recorded meeting. So, ipopost natin to. We will update you kung saan to ipopost. And para marinig nyo po yung mga in-explain today ni Apply Needs. Yun. So, wala na po? Clear na? Ako po. Ano yung tanong mo? Wala na tanong. Ayun. So, since clear na po, ulitin nyo na lang or ipa-watch to sa mga wala dito sa ngayon. Okay? So, bago po tayo mag-end, yan, bago tayo mag-end, thank you so much kay Apply Needs Tibor sa explanation, sa thorough explanation ng ating awarding flow and monitoring natin, ng mga awarding natin. So, bago tayo mag-end, ay syempre hindi natin papalagpasin na makapagsalita po yung punot dulo lahat ng to. Napakaswerte natin. Why? Because we are in Jailim project na talagang continuous po yung nag-iisip ng innovations, mga dagdag pa na mga pwedeng maituro natin sa kanya-kanya nating mga network. So ito po, meron message sa ating lahat, walang iba kundi ang ating President Upline Joseph Lim. Yun. Good morning. Anyway, guys, all ears lang po. Medyo maikli lang din naman tong sasabihin ko. Regarding dun sa tanong, yes, ang pinakatrabaho nyo lang po, mag-create kayo ng MC. Then after po, you could create MC. Direct na po siya sa project. Kami na po ang parang magiging direct apply nila. In short, mababawasan po kayo ng obligasyon. Ang advantage yun, kasi mas makapag-focus kayo to build your own another lines at another na mga MC. But sa system, sa strategy, sa team nyo, hindi naman po kami makikialam. Ang magiging dagdag trabaho lang po ng project itself, the monitoring side, pagsasagot sa mga question regarding sa project, sa mga awards, yun po yung gagawin. And since nakita ko nga po na magiging matrabaho talaga to, actually you should be very thankful sa mga council ng project, especially dito sa Central, kasi ako na po nag-decide na hindi ko sila sinama sa ranking for the purpose para mas makatulong ko po sila na mag-handle ng buong project. Kasi because syempre they are also very competitive. Once na sinama ko sila sa ranking, i-hit din nila talaga yon. Ang magiging problem ko naman, ako baka mag-solo na mag-asikaso sa inyong lahat. Okay, kaya magpasalamat po kayo ng sobra sa mga council natin kasi grabe po talaga yung mga adjustment at sacrifice din po ginagawa nila para sa kabuuan ng community natin. And guys, ito gusto ko lang pong, kasi nagkaroon po ako ng realization na ito pong ginagawa natin, I'm very confident na mag-create po talaga to ng next batch ng mga top earners. Pag sinabing next batch ng mga mag-top earners, ito yung mga makikilala talaga sa AIM itself, sa EC, at even sa industry. Ngayon, ang tanong na lang doon, dalawa kasi ang mangyayari. Sa ginagawa natin, meron mag-excel ng sobra at meron talaga magiging stagnant. Even nasa project na po kayo, even MC na po kayo right now, it is not an assurance na puputok po talaga ng sobrang income nyo. Why? Kasi nakita ko katulad sa mga Zoom meetings natin, since ang backlash, ang negative side pagdating sa Zoom, hindi kayo na monitor ng maayos. Ibig sabihin, pwede kayong naka-online lang pero natutulog naman kayo. Naka-online kayo pero hindi naman po kayo nakikinig. Pwede niyong gawin yan eh. Kaya lang, ang balik kasi nun sa inyo lang. I-clear ko ha, hindi kayo dito empleyado, hindi kami ang boss nyo, hindi nyo kami kailangan pasikatan na ito apply, lagi akong umaattend, ito marami akong guest. Hindi yun eh. Kasi end of the day, magre-reflect ako, mas naniniwala pa ako sa encoding rather than sa salita. Mas naniniwala pa ako sa production rather than sa mga pinopost lang ng ganito. Okay? Now, ang nakita ko kasi ganito guys, para magkaroon kayo ng idea. Lumaki ng sobra ang team ko, especially tayong buong AIM1, in behalf sa buong AIM1. Pansinin niyo bakit lumaki ng sobra ang
pasintabi na lang po sa mga nandito ang MC na hindi po part ng AIM-1. Pero ito po kasi yung reality. Ang AIM-1 nung nag-start ang AIM Global way back before, naalala ko dati kasi ang company nagpapaikot talaga sila ng mga speakers. Nagpapaikot sila ng mga speakers buong Pilipinas na sinasagot ng company ang expenses. Sagot ng company ang expenses ng speaker, sagot ng company ang venue, sagot ng company ang banding. Now, ang mentality kasi ng mga tinatawag kong poverty consciousness, okay? Ito yung mga taong mahirap ang utak. Kaya nga, this is also the reason bakit pinapag-PMA ko kayo ng every 5th of the month. Kasi ang mahirap po, nagbabayad ng deadline. Since you want to become rich, you need to be aligned. Dapat ang ginagawa nyo, ginagawa ng mayaman. Kasi actually yesterday, nagmo-monitor ako ng mga nasubmit po ninyo na mga imo-monitor ng APPMA. Marami po akong mga nakausap. May isa nga nagtanong sa akin actually na sabi niya, uptime, para saan po ba itong? Bakit kailangan first week of the month? Bakit hindi end of the month? Sabi ko, napakasimple lang ng logic dyan. Ang mahihirap, gumagawa ng paraan or nagbabayad sila during the deadline. Ang mas sobra pang mahirap sa mahirap, nagbabayad after ng deadline. Ang mayaman, dapat magbayad kayo early ng deadline. Kaya ginawa ko first week. Bakit? Ano ang disadvantage at advantage? Simple lang. Ang pinaka-advantage, once nagbabayad kayo ng, example PMA, nag-PMA kayo ng 5th of the month. Di ba ang sarap ng simula 6th of the month hanggang end of the month, wala ka nang iniisip. Kasi pag ikino-compute nyo, katulad sa akin guys, lagi kong sinasabi, walang password ang cellphone ko for the reason na compute ko, ang dami kong masasayang na oras, kapipindot ng passcode lang para mabuksan ng cellphone. Pag kinompute mo yan sa buong ilang beses ka nagbubukas sara sa isang araw at isang buwan, ang daming oras na ang nasasayang regarding dyan lang. Now, regarding naman kung iniisip nyo sa hacking, pag gusto kong i-hack ang phone mo, whether gusto mo o hindi, mas malala pa dyan ang password combination mo, mahahack pa rin naman talaga yan. Now, ang bottom line kasi sa akin, yung stress na, alam mo, hindi ka pa nag-PMA, tapos first week na, pumipitik kasi siya, ala, need ko pa pala mag-PMA. O sige, mamaya na lang muna. Tapos trabaho ka naman, hataw ka naman. After mga 2 weeks na, ala, hindi pa pala ako mag-PMA. Sige, sa susunod na lang. Ala, hindi naman. Kung i-compute mo yung dagdag na stress na yon, nakakabawas pa yon sa tinatawag na energy mo. Instead mas mag-manifest yung mga gusto mo sa buhay, nagko-consume ka ng energy sa sobrang liliit na bagay. Kumbaga para sa akin, it will just be the same amount, ang pagkakaiba lang, aagahan nyo lang. Kaya, yun ang okay, ganun din dito ngayon. Magkakaroon ng dalawang klaseng distinction ang distributor na nasa project. Puputok talaga ng sobra-sobra ang income at meron na naman magiging stagnant. Kaya nga, nung karoon ako ng realization dito yesterday, sabi ko, mas maganda sa inyo para mas ma-realize nyo at nasa sa inyo pa rin. It is your call kung ano yung gusto nyo gawin. Kasi sabi ko guys, sino sa inyo ang after ng mga Zoom, after ng mga NECO training natin, nagkakaroon ka pa ulit ng gathering sa grupo mo? Sino naman sa inyo ang walang ibang ginagawa lang kung di nagsisend lang ng copy-paste? O downline, manood ka dito, may echo, downline, manood ka dito. You're doing the average side ng distributor. Dapat, after mismo ng seminar natin, meron ka pang
after, ito-talk mo yung guest mo, kumusta, anong natutunan mo, anong masasabi mo, anong interpretation mo. Importante yon. Kaya sa akin guys, again, by the way, bago ko po makalimutan, I'm very thankful po sa lahat po ng MC po natin kasi umingi po kami ng ambag sa inyo na 500 pesos per month sa Zoom. Kasi yung Zoom po natin, we are really consuming more than 50,000 per month. Sabi ko kay Tanya, at least mabigyan din po kayo ng participation. Sabi ko, hingian kayo kung sino ang magbigay, di okay. Kung sino ang hindi, okay din po. Wala pong problema yan. Pero sabi ko nga, again, babalik tayo dun sa poverty at poverty mindset at abundance mindset. Bakit? Guys, 500 pesos lang ang kapalit sa lahat ng seminar na naa-attendan nyo at kahit gaano karaming downlines pwede nyong dalhin. Kaya again, nasa sa inyo po yan kung paano po kayo mag-isip. Isa lang sure ko, meron po siyang karma. Kung paano ka mag-isip, yun ang ibabalik sa'yo. Kung sa 500 pesos na mamahalan ka na, huwag ka na pong mangarap yumaman kasi I'm sure mas malabong-malabong yumaman ka kung sa 500 lang na halaga na mamahalan ka rather than so kayang ibalik sa nangyayari sa atin ngayon, especially sa advantage natin right now. And ang gusto ko rin pong maging clear sa inyo pong lahat para mas maging mabilis po tayo kasi you already have the power since mga MC na po kayo. Sa akin po mas magiging madali lang po sana na maging madali po tayo pare-pareho kausap. Ibig sabihin, kung ano po yung directives coming from the head sa project mismo, sana sundin nyo na lang po pababa para hindi na po tayo masyadong mahirapan. Kasi katulad, meron po akong isang na-check din na may sumasabay po ng eco natin ng 7 PM. Pakiusap ko lang po, okay? Hindi ko naman po ikaw din-drop name kung sino kayo. Pero pakiusap ko lang po sa lahat. Pag 7 PM, ibigay nyo na po yun sa project. Kumbaga, yun po yung oras natin. Kasi branding po natin ang live viewers. It is just a proof gaano kagandang system natin. It is just a proof na gaano na tayo lumalaki. At hindi natin mamomonitor yung paglaki natin kung magkakanya-kanya tayo. Kaya ibigay nyo na po yung 7 PM na oras sa project. Okay? Para at least pwede naman kayo mag-schedule na ng mga ibang oras sa oras nyo, pero pag 7 PM, ibigay nyo na lahat sa project. Okay? Now, teka lang. Yun. Eto guys, I'll give you insights. Actually po, kasi kanina nababanggit nga ni Ninya na marami pong nangungulit, marami pong nagtatanong regarding sa enrollment. Actually, dahil po talaga gusto mag-enroll. Cancel ko na muna talaga lahat kasi nga first kung i-compute nyo talaga guys, sobra po talagang gasto sa part ko na ang kapalit po dati sa enrollment is just 2.5 pero yung service pong hinihingi ng mga enrollees na estudyante, grabe po. Sobra po talagang grabe na parang akala mo kalahating milyon o 1,000,000 at ang binigay nila para makapag-demand ng sobra. Pero gusto ko lang kayo mabigyan ng paano ako mag-rule pagdating sa budgeting. I'm sure hindi naman po linggid sa inyo na marami pong nag-try na gayahin yung project before pero hindi po sila nag-prosper kasi nga ang akala nila after gawin yon mas lalong kikita sila ng malaki pero it's the other way around. Mas gumastos ka tapos mas grabe po yung naging trabaho mo. Now, dapat kayo guys, matuto na po kayo pag tinatawag sa funds, pag tinatawag po sa cash flow. Kasi ito po ang ruling ko sa cash flow para po maintindihan nyo. I-connect ko lang po sa nangyayari right now. Ang cash flow ko po, may 3 pong shield. Okay, ano yung 3 shield? May first shield, may emergency fund, may last fund. Okay, anong ibig sabihin nito? Katulad ng project, kung mapapansin mo, ang laki po ng overhead ko. Siguro aabot po ako ng more than 400,000 ang overhead ko, kabuuan ng project. Especially may mga assistant tayo, may office, may kuryente, may yung tinitirahan pa nila, yung staff house. Now, kung mapapansin mo, even hindi na po ako naningil. Wala tayong sinisingil ni piso sa mga distributor right now. Pero bakit nagwa-function pa rin tayo? At lalong nagdadagdag. Marami kasi tayong dinadagdag na empleyado. As of now, we have, kung tama pa pagkakaalala ko, we have more than 6 na po ang virtual assistant natin. Iba pa po yung creatives natin. Yung virtual assistant natin, sila po yung magiging katulong sa pagmo-monitor, pag-a-assist, pagsasagot po sa mga page. Lalo pa po this coming June 21 to June 26, nirecall ko po yung mga council ko na pwede pong lumuwas ng Manila. We will just focusing talaga sa office 21 to 26 para i-monitor lang po lahat ng mga awards. Kasi sabi namin kung umabot ng 1,000 or 2,000 na awardees, madugo-dugo po talaga sa amin yan. Kaya
Good luck po. Okay? Anyway, balik po tayo dun sa fund. Now, kung mapapansin mo, sinabi ko, may first shield. Okay? Halimbawa, may normal kang cash flow, tapos nagkaroon ng, yung dating pumapasok sa iyo ng pera, natigil, kumonte, tapos nandun pa rin yung gastos mo, dun nagagana yung first shield. Okay? Pag gumana na ang first shield, sabihin natin, tapos wipe out pa rin yung first shield na income mo. Ibig sabihin, yung perang natitira sa yung first shield na wipe out, meron pa po akong tinatawag na emergency fund. Emergency fund, dito, huhugot na naman ulit ako dito ng pera para pantapal sa current na mga gastusin ko. Tapos what if naubos na naman? Meron pa akong last fund. Okay. Ulitin ko first shield na in a fund, may emergency fund. Ibig sabihin pag emergency, critical na to kasi umabot na ako sa emergency fund. Ang pinakamalala, once na nag-last fund, grabe. Kasi kaya ako nagagayto para alam ko na pag nasa emergency fund ako, teka, magsisipag muna ulit ako ng todo para bumalik ulit ako, hindi ako umabot sa first shield. Para malakawan ko pa yung first shield, para at least okay pa rin yung income ko. Now, after ng last fund, anong sunod? After ng last fund, dun ka palang magni-negative. Ibig sabihin, dun pa lang pwede kang mangutang, wala ka ng pera. Ang nangyayari sa karamihang mga distributor, karamihang networker, ang income nila, positive, negative lang. It's either meron or wala. Kaya ang nangyayari, hindi na kayo nakakaroon ng recovery or nakakahataw. Kaya at least ito, kanina po, kasi natulog ako around mga 11 na ng umaga at ako natulog kanina. Habang nag-pop up lang to sa akin, sabi ko, it's good na matutog din po kayo dito. Kasi ako ever since ganito po talaga ako mag-budgeting. Meron akong mga layer. Parang si Easy. Ang Easy natin, ang website natin, napakaganda ng firewall niya. Kung ma-hack mo man siya, may mga dadaan ka pa bago i-hack mo siya ulit at i-hack, medyo mahirapan ka talagang pasukin yung system natin. Kaya ako, ganun din ako pagdating sa income. Kasi pinag-aralan ko, even naman ang mga building may tinatawag na allowance. Alam nyo ba ang isang bridge, pag nakalagay ang bridge 10 tons, ibig sabihin ang capacity niya 10 tons, hindi totoong 10 tons, yun nasa mga 20 tons ang capacity niya. Meron siya laging allowance. Kaya dapat kayo, meron din po kayong allowance pagdating sa budgeting nyo, meron din po kayong allowance pagdating sa pagpapalaki ng network niyo. Kaya, yun po muna yung guys, yung sa akin sa lahat na gusto kong ibagsak po sa inyo as of now. Good luck na lang po sa atin this coming first na awardings natin. And sa inyo din po mga MC, you need to level up. Kailangan nyo po talaga mag-level up. And don't worry din po, sa lahat po ng MC nandito, you could directly message me kung ano po ang pwede kong maitulong sa inyo. Huwag po kayong mahiya, mag-message lang po kayo. Basta ito, I'll be very frank with you. Pag may mali po talaga kayo, mali. Pag may palpa kayo, papagalitan ko po talaga kayo. Hindi po ako yung mahilig mag-sugarcoat na magsalita pa ng pagagandahin pa yung salita. Mas diretso po ako magsalita kasi ang dami ko rin ginagawa. Pero kaya nga, kiniklear ko na po to sa inyo para masanay na po kayo sa akin sa mga hindi po sanay sa akin. Directly lang po ako magsalita pero after doon tapos na. Hindi ko na po yun parang i-brought up yan ulit kinabukasan, parang ganun. Unless na magkaroon ka ng issue na medyo similar doon ko lang siya ibubuksan ulit para mas mapaintindi sa inyo. Basta ako guys, assurance ko po sa inyo, I will be here. Tutulungan ko po kayo hanggang makuha nyo po yung mga gusto nyong income, gusto nyong klaseng results. Buong team project po, nandito po kami sa inyo lahat para mag-support. Ang buong council ko po, all out po yan. Hindi po yan namimili, downline, crossline, or hindi. It's just the same. Basta nasa community po kayo ng project, sisiguraduhin po namin na yung servisyong ibibigay namin sa inyo, sobra-sobra po talagang ganda. Kasi ang goal ko, gusto ko from top 1 to top 20 ng buong Easy muna dito sa Pilipinas, dapat lahat galing sa JLIM Project Community. Kaya maaasahan ko ba kayo? Anong number kayo sa top 1 to top 20? Mamili na kayo kung anong gusto niyo number. Basta atawan tayo ng todo-todo. Nandito po kami. Hindi po namin kayo pababayaan. We will be creative and we will also be open for any suggestion. Kung may mga nakita po kayong magagandang ideas, pwede po, feel free, message nyo lang po kami, sabihin nyo sa amin, then pag nakita namin na maganda, sige, i-ano natin. Kumbaga, we are not saying na alam po namin lahat. Kaya we are open ng mga suggestion and ideas nyo kasi alam ko, magaling po kayo. Wala naman taong hindi magaling. Hindi po kayo makakarating sa MC kung hindi po kayo magagaling. Kaya lang, ang kailangan po natin maitawid, maging unite tayo.
pag naging united tayo, sigurado ako, we will have another next level na mas sobra pang ganda. Kung maganda na po ang results nangyayari sa atin ngayon in a short span of time, ilang buwan pa lang gumagana po ngayon ang new normal ng JLIM project, I'm sure once na ma-unite po tayong buong MC, mas grabe pa po ang mga achievement na magagawa natin. And lastly, ang isa din pong goal ko pa, gusto ko po magkaroon ng minomonitor na 1,000 MC. Currently, nasa 100, tala nga, currently nasa 100 plus, 187 right now. Kaya in terms of numbering, parang ito, pag si MC, pag tikita mo na ito pala, anong problema, bakit 20 lang, anong dapat i-improve sa'yo, anong dapat ganito. In short, yun ang purpose bakit namin kayo monitor ng sobra. Kaya ako, hindi nyo po kailangan magyabang sa amin, magsabi lang po kayo tama talaga tayo mauubusan ng anything na ibibigay natin. Kumbaga, parang inspiration yan eh. Kabibigay mo ng inspiration, di ka naman nauubusan ng inspiration, baliktad nga, lalo ka pang nagiging inspired. That is the rules of the earth. Nagkataon lang na sobrang mali lang po yung mga tinuro sa atin, puro pang poverty conscious na tinuturo sa atin, kaya ganun ang nagiging results. Kaya right now, baguhin po natin, dapat pag nasa JLIM project ka, abundance ka. Kung may mga ibang crossline or ano na humingi ng tulong, tulungan nyo, ituro nyo lahat kung anong alam nyo. Kasi end of the day, we will thrive. We are designed to excel. We are designed to dominate. Kahit maturo pa natin lahat ng alam natin sa mga ibang crossline, maging pantay man natin sila, isang araw, makakaisip na naman tayo ng ibang way, paano lalong gaganda at gaganda at gaganda at magiging advantage na naman natin yon. And this is already what is happening to us. Sa buong Easy Community, tayo ngayon ang pinakamaingay na grupo. May isang networker sumalpak sa akin na naa-amaze sa system na ginagawa natin. Kaya we are very lucky. But again, this is too early. Appetizer pa lang to. Kumbaga sa sports, we're just doing the warm-up. Hindi pa to ang pinaka-todo natin kayang ibigay. Kaya sa atin, isagad-sagad po natin lahat ng sipag. Wala pong taong namatay sa sipag. Especially right now, mas matrabaho po before sa offline. Kasi sabi ko nga sa offline, dati mag-aasikaso ka ng venue, magbabayad ka pa ng venue, minsan magbubuhat ka pa ng upuan, ng projector. Ngayon, lahat wala na yon. Tapos after, may after meeting. Ngayon, hindi na nga eh. Kaya dapat, ang income nyo guys, magta times 5 to times 10. Pag hindi yan nagta times 5 to times 10, may mali sa ginagawa mo. Kasi always remember, mas malaki na ang market natin right now. Sabi ko nga, ang kotse kumpara sa cellphone, mas mahal ang cellphone. Bakit? Kasi ang cellphone nakakaikot sa buong mundo. Ang kotse ang pwede lang puntahan yung lugar na medyo kaya mong abutin. That is the difference. In short, because of the online business right now, ang market natin buong mundo. Hindi na kung ba kapitbahay mo lang, kakilala mo lang. Kaya dapat ang ruling sa atin lahat, kung magkano ang kinikita nyo before, hindi mortal sin na ang kinikita mo pareho pa rin ngayon. Uulitin ko, kung ang kinikita mo dati at yun pa rin ang kinikita mo ngayon dito sa Easy,
mortal sin, mali ang ginagawa mo, dapat lalong kumikita ka ng malaki. Kaya sa inyo guys, good luck po. I-promote ko na rin kay this coming yung Big C po natin. Sa mga nag-vouch po ng numbers, make it sure na magagawa nyo yan para syempre, masanay ka rin na pag nagbibigay ka ng word of honor, ginagawa mo talaga. Again, babalik isa lang ba ako makalimutan. Word of honor, bakit gusto ko na meron kayong word of honor? Kasi ang word of honor, yan po ang nagpapalabas sa inyo sa comfort zone. Yan yung napipilitan kang lumabas sa comfort zone mo kasi nagbitaw ka ng salita. Once na sanay ka na hindi mo tinutupad ang word of honor mo, mag-stay ka masyado sa comfort zone mo. Kasi halimbawa, apply, gusto ko marami akong encoding, mga 10. Example, 10 sa isang libuan. Tapos nasanay ka na, okay lang kahit hindi ko siya ma-hit. Okay lang naman. Hindi ka tuloy lumalabas sa comfort zone mo rather than nangako ka ng 10 tapos nakakaya, dapat gawin ko siya kasi nangako ako ng 10. Napipilitan ka lumabas sa comfort zone. That is the difference bakit sinasabi nga nila na lahat ng successful na tao may word of honor. Kasi nga, once na tinutupad mo yung word of honor mo, napipilitan ka lumabas sa comfort zone. Kaya sa mga nag-watch po ng numbers, this coming Big Z, syempre, in-expect ko po na magawa niyo po hanggang masanay po kayo kasi i-retransition, i-promote ko na lang po yung librong Atomic Habits, retransition, ang isang bagay parang mahirap lang siya gawin kasi hindi ka lang sanay gawin. Pero pag ginagawa mo ng paulit-ulit, masasanay ka at pag nasanay ka na, it will be effortless na sa'yo. Kaya, yun na lang muna guys. Thank you for your time. Ibabalik ko po sa mga host natin sa napakagandang si Tanya Morales at Miss Nins Tibo. Yun. Thank you so much, Upline Joseph. Thank you so much po sa lahat ng mga nag-attend ng meeting natin. Again, recorded po itong meeting natin. So, we will be posting this para po for your review and sa lahat ng mga nandito. Regarding dun sa question kanina, yung hanging natin na question, we will clarify and babalikan po namin yun para masagot natin. Okay? So, thank you po and happy networking sa ating lahat. God bless. Bye!